Good morning to each and everyone. Saan mang dako sa mundo, mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman tayo sa ating daily bread. At sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang Exodus chapter 4. But before anything else mga kapatid, manalangin po muna tayo. Heavenly Father, thank you so much for this another day of life that you have given to each and every one of us. And thank you so much, Heavenly Father, for your goodness and mercy. Ama, sa pagkakataong ito at sa araw na ito, ikaw po ang dapat naming pasalamatan, papurihan. At ang lahat ng aming pagsamba ay para sa iyo lamang. Panalangin ko sa iyo, Ama, sa araw na ito. Saan mang dako sa mundo ang aking mga kapatiran, ang iyong mga pinili. Gabayan mo po ang bawat isa. Bikisin niyo po kami palagi sa iyong banal na pag-ibig upang ang aming mga buhay ay magiging karapat-dapat na tawagin na iyong mga anak. Tama, sa pagkakataong ito, sa mga banal mong salita na aming pagninilayan ngayon, maraming salamat na buksan niyo po ang aming spiritual na isipan, pang-uunawa, upang aming maunawaan ang dakila mong pangalan, ang dakila mong salita na yung ibinibigay sa amin upang amin itong susundin. At ang iyong banal na kautusan ay palaging mananahan sa aming mga puso at isipan. Ama, forgive us all sa lahat ng mga nagawa naming mga kasalanan sa iyo. At nawa po'y patuloy mo kaming tuturuan na kami po ay magiging makapagbigay ng kapatawaran din sa mga nagkasala sa amin. At maraming salamat na sa araw-araw naming pangangailangan, ikaw po ang laging nagbibigay sa amin. Kaya Ama, ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagpapasalamat at pagsamba ay para lamang sa iyo, Abay Hawa. At ito'y dinadalangin ko, pinapakiusap ko sa pamamagitan ng banal mong pangalan, Abay Hawa, na ibinigay mo sa inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas, Misaya Hawa Shai. Yada. So, Exodus chapter 4, mga kapatid, babasahin ko ito sa translation na Complete Jewish Bible. Ito ang sinasabi at mga kapatid, kung ano ang nakasulat dito, ito ang aking sasambitin. Okay. Moses replied, "But I'm certain they won't believe me. And they won't listen to what I say because they'll see Adonai did not appear to you." Adonai answered him, "What is that in your hand?" And he said, "A staff." He said, "Throw it on the ground." And he threw it on the ground. It turned into a snake, and Moses recoiled from it. Then Adonai said to Moses, "Put your hand out and take it by the tail." He reached out with his hand and took hold of it, and it became a staff in his hand. This is so that we'll believe that Adonai, the Elohim of their fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Yitzchak, and the Elohim of Yaakov, has appeared to you. Furthermore, Adonai said to him, "Now put your hand inside your coat." He put his hand in his coat, and when he took it out,
his hand was leprous, as white as snow. Then Alahayam said, "Now put your hand back in your coat." He put his hand back in his coat, and when he took it out, it was as healthy as the rest of his body. If they won't believe you or heed the evidence of the first sign, they will be convinced by the second. But if they aren't persuaded even by both these signs and still won't listen to what you say, then take some water from the river and pour it on the ground. The water you take from the river will turn into blood on the dry land. Moses said to Adonai, "Oh Adonai, I am a terrible speaker. I always have been, and I'm no better now. Even after you've spoken to your servant, my words come slowly, my tongue moves slowly." Adonai answered him, "Who gives a person a mouth? Who makes a person dumb or deaf, keen-sighted or blind? Isn't it I, Adonai? Now therefore, go, and I will be with your mouth and will teach you what to say." But he replied, "Please, Abba, send someone else, anyone you want." At this, Adonai's anger blazed up against Moses. He said, "Don't you have a brother, Aaron, the Levi? I know that he's a good speaker. In fact, here he is now, coming out to meet you, and he'll be happy to see you. You speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and his teaching you both what to do. Thus he will be your spokesman to the people. In effect, for you he will be a mouth. For him you will be like Alahayam. Now take this staff in your hand because you need it to perform the signs." Moses left, returned to Jethro, his father-in-law, and said to him, "I beg you to let me go and return to my kinsmen in Egypt, to see if they are still alive." Jethro said to Moses, "Go in peace." Adonai said to Moses in Midian, "Go on back to Egypt, because all the men who wanted to kill you are dead." So Moses took his wife and sons, put them on a donkey, and started out for Egypt. Moses took Alahayam's staff in his hand. Adonai said to Moses, "When you get back to Egypt, make sure that you do before Pharaoh every one of the wonders I have enabled you to do. Nevertheless, I am going to make him hard-hearted, and he will refuse to let the people go. Then you are to tell Pharaoh, Adonai says, or Abba Yahweh says, Israel is my firstborn son. I have told you to let my son go in order to worship me, but you have refused to let him go. Well then, I will kill your firstborn son." At a lodging place on the way, Adonai or Abba Yahweh met Moses and would have killed him, had not Zipporah taken a flint stone and cut off the foreskin of her son. He threw it all his feet, saying, "What a bloody bridegroom
You are for me. But then Alahayam let Moses be. She added, a bloody bridegroom because of the circumcision. Adonai or Abba Yahweh said to Aaron, go into the desert to meet Moses. He went, met him and at the mountain of Alahayam and kissed him. Moses told him everything Abba Yahweh had said in sending him, including all the signs he had ordered him to perform. Then Moses and Aaron went and gathered together all the leaders of the people of Israel. Aaron said everything Abba Yahweh had told Moses. So then performed the signs for the people to say. The people believed when they heard that Abba Yahweh had remembered the people of Israel and seen how they were oppressed. They bowed their head and worship. Okay. Pagpasensyahan niyo na mga kapatid yung pagbabasa ko na yung sabi ko nga kanina na babasahin ko ito o kung ano lang ang nakasulat dito sa translation na ito. Kaya may Adonai, may kasi yung pangalan ng ating Alahayam nilalagyan ng Adonai instead sa mga ibang translation na ang nilagay nila ay Lord. Okay. Maalam na tayo dun. Okay, babalik tayo dito. Noong si Moses nga ay tinawag na ng ating Alahayam, noong nagpakita ang ating Alahayam in the burning bush, sinabi ng Alahayam mo, sige, balik ka na doon sa Egypt. Ikaw ang gagamitin ko to let my people go in slavery. Pero sa nababasa natin dito mga kapatid, ang daming mga dinadahilan si Moses. 'Di ba? Ang ginagawa natin dito ay sinasama rin natin kung ano ang mga pangyayari sa buong chapters ng ating mababasa. So nakikita natin dito na yung conversation nila ni Moses at saka ng Alahayam. Ang daming bisis that Moses test Alahayam. Siguro hindi naman siguro o kung sasabihin may karapatan ba tayong gagawa ng test ng ating Alahayam? Wala. But this time si Moses ay merong pag-aalinlangan. Si Moses ay hindi muna nakaka-recognize or meron pa siyang doubt sa kanyang puso at isipan. Sino ba itong tumawag sa akin? Kung meron naman siyang faith na this is Alahayam, but dinadahilan niya ang kanyang sarili. Kisyo ganito siya. Nung pinakitaan na siya ng ating Alahayam ng signs and wonders, to make Moses believe that he is the one. He is the creator. He is our Alahayam who made his promises fulfilled. Nakikita natin kung paano nag-refuse si Moses, paano siya nagbigay ng mga pagdadahilan. Ang daming dahilan. Ama,
ganito lang ako, wala ako. Hindi sila maniniwala sa akin. Dahil alam ni Moses na, alam ng mga Israelita na lumaki nga siya sa piling ng Pharaoh or sa piling ng anak ng Pharaoh sa Egypt. Which ang pagkakilala nila ni Moses ay lumaki sa piling ng mga maharlikan doon sa Egypt. Kaya nga sabi ni Moses, sino ba naman ako na paniniwalaan nila? Kaya naisip ko tuloy, naalala ko tuloy yung isang kanta namin dito sa Bisaya na kinsa ba ako. Once upon a time, kakantahin ko yun in Tagalog version. Okay, mabalik tayo dito mga kapatid. In summary, nung pinakita na ng alahayam na, or ipinabatid na talaga ng alahayam kay Moses na ikaw ang gagamitin ko upang ang aking kawan, my chosen people, makaalpas o ilalabas ko sila sa Ehipto. Ilalabas ko sila in the bondage of slavery. Tumatawag sa kahaba-haba ng panahon, for hundreds of years na naghihirap ang buong angkan ni Jacob, ni Israel. Sinasagot na ang kanilang dalangin. Dumating na ang panahon na ang alahayam ay magpapadala na ng instrumento to lead the people of Israel upang makaalis sa pagiging alipin. But the one who called to lead the people at first refused. Daming rason ni Moses. Ama, ayoko dahil ganito ako, hindi nila ako mapaniwala. So binigyan ng patutuo si Moses ng ating alahayam. Ama, okay na. Nandiyan na mga patutuo. Miracles, wonders, andyan na. Parang nakonbinsi na nga. Pero nung sinabi na ng ama, sige, go. Ayan na naman. Sinabi ni Moses, ayan mo, parang hindi talaga. Dahil ako'y ako'y isang bulol. Hindi ako maganda magsalita. Kung sa Bisaya, yungit. Bulol. Dinadahilan na naman. ibang kadahilanan na naman ang ay binigay ni Moses. Sinagot na naman siya ng alahayam. Huwag kang mag-alala. Ay sinagot pa pala siya ng alahayam na, sino ba ang nagbibigay ng bibig sa tao? Sino ba ang nagbibigay sa tao ng paningin? Diba ako? Moses. Hindi ba siguro doubted si Moses dahil nakikita sa pagkakataong ito, hindi man siguro doubted si Moses na ngayon, pero dumadahilan na rin siya sa kadahilan ng iwan. Hindi natin alam. Dinadahilan niya ang kanyang pananalita, pero sinagot siya ng alahayam. Sino ba gumagawa ng bibig, ng mata? Kumaga, sino ba ang gumawa sa iyo? Ako lang naman Makikita natin dito mga kapatid na tayong tao, kapag binibigyan tayo
ng ating alahayam ng responsibilidad or kahit saang parte, in secular or in spiritual sides, ang tao ay nagdadahilan talaga. Ika nga, sa kasabihan ng mga kapatiran nating mga Tagalog na kung ayaw, maraming dahilan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Pero kung gusto, maraming kaparaanan din. At dito nakikita natin ang daming dinadahilan ni Moses. Kapag ang tao ay bibigyan na ng responsibility, kalimitan, magdadahilan ito. Kisyo ganito, kisyo ganyan, kisyo ganito lang ako. Wala akong pinag-aralan, wala akong maipapakita na credentials. Kaya nga, sa sulat ni Pablo, ayan na naman Pablo, paki-Pablo pala tayo dito. Hindi. Tama ang sinasabi ni Pablo dahil, di ba? Nasasabi ng ating Ama sa binabasa natin, sino ba ang gumagawa sa iyo? In short, kung sasabihin natin, wala akong pinag-aralan, ganito lang ako kababa, sino ba ang nag-uutos sa iyo? Sino ba ang nag-uutos sa atin? Ang kailangan ng ating alahayam ay hindi yung credentials natin. Ang kailangan ng ating alahayam ay hindi yung pagkamagandang lalaki natin, pagkamagandang babae natin. Ang ating alahayam ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi ang tinitingnan ng ating alahayam ay ang dito, sa kaloob-looban, which nandyan ipinigay niya. Ang sinasabi niya doon sa Genesis chapter 1 verse 26. When He created us at His image, after His likeness. Dito, dahil alam ng ating alahayam, He knows everything. He knows our limitations. Hindi tayo bibigyan ng ating alahayam ng beyond. Hindi nagbibigay ang ating alahayam ng hindi natin kaya. Sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong responsibilidad na ibibigay niya sa atin. Ang kailangan ng ating alahayam ay ito. Yung pagiging responsable, pagiging obedient person. Obedience ang kailangan ng ating alahayam. Sa bawat isa. Hindi kailangan ng ating alahayam yung pagka-perfect natin. Hindi kailangan ng alahayam ng napakabanal natin. Dahil siya lang ang makagagawa nito kung tayo ay susunod sa Kanya. Wala tayong maipagmamalaki at wala tayong maipagkakaila sa ating alahayam. Gaya ng ginawa ni Moses. He tested alahayam. Ganito lang ako. Pinapakita. Parang nature na talaga ng tao. Nature na talaga natin. Na, Ama, baka mali lang ako sa na nararamdaman ko. Kaya, please, give me a sign. Ha? Hindi naman siguro nga. Hindi naman masama yung hihingi tayo ng signs. Tama naman yun. But don't make it like what Moses did and Gideon did.
Na umabot sa punto, di ba, nababasa natin kanina, miabot sa punto nga naglagot na ng ating alahayam ay nakabisaya. Dumating sa punto na napipiko ng alahayam sa binabasa natin. Angry nga eh. Kumbaga, nagalit talaga, hindi lang pikon. Hindi lang napipikon. Dahil natigas ng ulo mo. Ang dami mong sinasabi, sinasagot ko na yan. Ano ba talaga, kuya? Di ba? Pero sa nakikita natin dito, mga kapatid, ibibigay pa rin ng alahayam sa atin kung anong hilig natin, kung anong gusto natin upang makapag-refuse lang, upang makapagdahilan lang. Ay, dahil ganito lang ako eh. Ayokong sasabihan siya. Ayokong sasabihin ito sa kanya. Baka. Ang dami nating baka. Daming baka. Wag naman. Wag palaging baka. Karnero na naman. Sana nag-gets nyo yung joke. Joke na may laman yun ha. Dahil palagi tayong baka, ganito, baka, ganyan. Wag. Masyadong malaki ang baka. Liit-liita natin. Karnero na naman. Bakit ko nasabi yun? Though it is only a sort of joking. But, ano ba ang karakter ng karnero, ng sheep? Susunod lang yan kung ano ang sinasabi ng shepherd. Wag nang magiging baka. Karnero na naman. Dahil ang ating alahayam, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, our alahayam doesn't need our excuses. What the needed most of our alahayam from us is our obedience. Because He will make a way that there seems to be no way for us, as a man, as a person, as a human. Because He knows everything. He knows our limitations. All we need to do is to obey of what alahayam said to us. Hindi sa atin ngayon, mga kapatid, ang maipapayo ko or maisasuggest ko po, we'd rather obey the words of alahayam rather than our own expectations. Dahil saan man tayo kakalkal dito sa banal na kasulatan, from Genesis to Revelation, all alahayams needed most from His people is to obey. Obey. Thus, this is the main reasons upang, or itong obedience na ito ang magdadala sa atin patungo sa lahat, or patungo sa paradise na sinasabi ng ating alahayam. Kaluwalhatian. Ito ang magdadala sa atin sa kanyang piling, dahil ang hindi marunong sumunod sa kanyang kautusan, kabaligtaran naman ang masusumpungan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, uulitin ko, we rather obey the commandments, the words, the instructions, the guidance of our alahayam, rather than our own
thinking and expectations. Be blessed mga kapatid, and shalom.